Doctors on TV. Mga kasabahay, talakayan natin this morning about kidney health. Kasama pa rin natin si Dr. Reyna Lynn Anton. Morning, Tora. Meron kasi kami napag-usapan ni Doktora kasi ikaw kasi nakita niya na may kape. Hala ka. Si Doktora mentioned earlier about yung tea, no? She mentioned earlier about the tea and she has something to add on to Yes, that, Naka. Actually, yung component ng tea na nakakapag-diuretic or nakakapagpaihi is the caffeine. So, it is found in chocolates, in Coffee. coffee, and yung tea nga. So, siguro, Kape. in moderation, lahat. Okay. Yun. Kasi baka naman sabihin nila, ano, So, lahat na ng what is bawal. in moderation? Like 2 cups? 1 cup na lang. 1 cup na a day? Tatawad kami. So, lagi natin, Ano pa kasi for osteoporosis, you're allowed up to 3 cups of coffee per day to avoid osteoporosis. More than 3 cups is associated na with increased bone turnover. Sabi na Doktora, isa For lang. kidneys, isa na lang. lagi nating tatandaan, Minus na naman. water is yung ginagawang ihi ng kidneys natin. So, if we deliver soft drinks, yung soft drinks din pala, yung cola, Okay. Cola. contains caffeine. So, kung mas uminom tayo ng cola, ng kape, ng tea, instead of water, mas less yung ipo-form natin na ihi. Mas less yung magdi-dissolve dun sa mga substances sa ating kidneys. And more likely mag-store. 8 glasses of water pa rin ang kailangan 8 ng to 12, isang ganyan. normal na tao. Oo, as na-mention kanina ni Doktora, lalo na ang init-init. Tropic country tayo, lagi tayong pinapawisan. That's true. Ayan. Oo, tamang-tamang. Tugma talaga kay Dr. M today. Pinapawisan siya. Pai, gusto mo, may dala akong Kung magpapakreatin na ako mamaya. Tsaka Doktora mentioned earlier then about the buko juice, no? She mentioned Okay. it to have a very high concentration doon ng citrate. So, yan mga kasangbahays, no? Citrate daw is very good then. So, drink your buko juice as well. Oh, may question ako, Doc. Napag-usapan natin yung mga pagkain, mga inumin na bawal. Ano naman yung mga activities na dapat hindi natin ginagawa? Yung mga activities na nagpo-form ng that leads to forming stone. Ayun, meron ba Doktora? Nang Meron ganun? ba? It's usually more of food intake. Ano? Siguro pag ano lang, Activities, there's no- Eating of Naku! Ano ako dyan? Isa ako sa Guilty, mga guilty. Kasi yung hilig talaga sa... We have been talking about kidney stone forming, no? Kidney stone problem sa health ng ating kidneys. Doktora, may naririnig tayo na formation nitong mga cysts. Doktora, paano naman natin na-develop yung cysts? yung cyst naman, usually, meron tinatawag na yung polycystic kidney disease. So, ipinanganak ka na may problema doon sa genes. So, yung normal na parenchyma ng ating kidneys napapalitan ng cyst. Yung cyst, bukol yon na ang laman ay tubig. So, hindi siya malignant form or hindi siya cancerous type. Kaso nga lang, imagine niyo yung kidney, pag napalitan lahat yon ng bukol na cyst, ano na yung function niya? So, yun yung, yung inborn na nagiging cause din ng end-stage renal disease. Pwede rin naman yung cyst is part ng pagtanda. So, pag nakakita tayo ng cyst sa ultrasound, mga 50 years old and above, nakita na isa or dalawa, normal yon kasi parang part siya ng pagtanda. So, hindi kami masyadong worried doon. Pero binabantayan namin yung size. Kunyari, after 6 months, tingnan uli natin yung size ng cyst natin. Kasi yung iba, sumusobrang laki, naipit naman yung ibang part ng kidneys natin. Kasi may capsule yung Hindi na kidney makafunction natin. ng maayos. Ganun. Doctor, are there any early signs and symptoms? Paano mo nalaman na may problema? May makikita ba sa ihi? O dumudugo ba? Or something? Yung mga Pag may mga ganun. problems? Isa yon yung ihi na may dugo is not normal. So, magpa-consult tayo kapag meron tayo nakitang ganon. Or, pag nakita mo parang mabula yung ihi natin, Okay. yan, punta tayo sa doctor or Bakit magpa-urinalysis. bumubula? Ano ba ibig sabihin ng mabula na Ano na? kidneys? Kasi pag ihi mo, very bubbly yung urine. Ihi. Kasi pwedeng nagtatapon na tayo ng protein sa ating ihi. So, protein is a large molecule na dapat hindi nag-shoot dun sa filter ng kidneys natin. So, pag madami siya sa ihi, usually, Bumubula. Broad. Napukos ng buga. Oo, Doc. Meron tayong caller. Siya ay si Francisco Sarmiento, 71 years old ng Pasig. Hello, Sir Francisco. Opo. Good Magandang morning. umaga po. Good morning Umaga. po. Hello. Sige po. Morning, Tay. Dr. J, magandang umaga po. Morning. Hello. Ay, Miss Gracie, magandang umaga po. At ay Midyat. At doktor ang ating bisita dyan. Magandang umaga po Morning. sa kanila. Ano po ang katanungan niyo, Mr. Sarmiento? Ako po
71 years old na, na-opera na po ako ng gallbladder. Wala na po akong gallbladder 6 years ago. Tatanong ko lang kung pwede pa rin po ba ako magkaroon ng stone sa kidney? Stone of kidney? Bato sa bato Kasi po. Mr. Sarmiento, na-operahan daw sa bato sa abdo. Tatanong niya kung pwede pa rin ba siya magka-kidney stone naman. So, yung gallbladder, yun nga po, nasa abdo, sa malapit siya dun sa ating atay. So, ang tinatanong niyo po siguro, sir, kung meron ka ring risk for developing stones dun sa ating bato. So, yung abdo kasi, yung gallbladder stones, usually, ang component nun is cholesterol or pigment stones. So, ibig sabihin, kunyari, yung red blood cell natin, hindi na ginagamit ng ating katawan, nagpa-produce ng mga pigments, eventually, magka-create ng stone. Or kaya, mahilig ka sa fatty food, sir, noon, siguro, kaya nag-form tayo ng stone. Sa Pilipino kasi, more of mixed cholesterol and what do you call this, pigment stones. Kaya mahirap siyang tunawin lang. Kaya usually, na-operahan yung marami sa mga taga-Asian. Pero sa mga taga-ibang bansa, usually, inom lang ng gamot na pang-dissolve ng cholesterol. Ngayon, yung component po kasi ng kidney stones natin, iba naman dun sa component nung dun sa abdo. So, usually, calcium or uric acid, yan yung mga nagpo-form ng stones natin. So, dapat iwasan nyo nga po yung mga pagkain na matataas or pwedeng mag-form ng uric acid sa ating katawan. Yung mga beer, mga ganyan, or mataas sa buto. Mga So, posible pa rin. So the answer siguro, pwede pa rin siya magkaroon Oo. ng kidney Yes. stones. But having Pero gallstones, pwedeng hindi related dun sa gallstone. Gallbladder. having Kasi- gallstones is not a risk factor naman for developing a kidney stone naman po. Ayan. Okay. Thank you, Maraming sir. salamat, Mr. Francisco Sarmiento, 71 years old from Pasig City. At meron tayong texter naman from Anthony Signar Cabalantian from Iligan City. Bang layo pa. Good morning po. Ask ko lang po, yung kaibigan ko medyo malala na yung kidney niya. Maapektuhan po ba ang puso niya? At paano po gawin niya or mga iiwasang pagkain? Ayan, doktora. Ayun. So, yun sa kaibigan niya, sabi niya malala. Gano'ng kalala? Siguro, meron na ba siyang mga simptomas na yung ihi, nakaka-form pa ba siya ng ihi? Yun yung tanong natin. Nakakaihi pa. Or nakakaihi pa. Kasi, yung nabanggit ko nga kanina, yung mga function ng bato natin, kung may sira na, yun yung kabaliktaran. Doon sa sabi mo, doon sa puso, nakaka-apekto pa. Siyempre, pag hindi ka na nakakaihi, uminom ka pa ng madaming tubig, ang tendency nun, yung puso natin mahihirapan kasi madami siyang kailangan i-pump na hindi naman niya kayang itapon. So, magbabackflow sa ating lungs, pwede kang parang nalulunod kahit wala ka sa tubig. Kasi nga, naipunan ka na ng tubig. Yan, isa yan. Pangalawa, karamihan sa mga CKD patient or chronic kidney disease, kahit na nagda-dialysis, ang exit nila is cardiovascular disease. So, may mga risk factor tayo sa CKD or sa chronic kidney disease na pwedeng makaapekto nga doon sa puso natin. Tapos yung sabi mo sa pagkain. So, kaya ako tinanong din kung umiihi pa yung kaibigan mo. Kasi, katulad yan, hindi na niya kayang i-regulate yung potassium, yung mga phosphate, calcium, naipon yan sa dugo natin. Yung potassium, pag tumaas yan sa dugo natin, pwede siyang mag-cause ng heart attack na lang bigla, mag-dysarrhythmia or yung tibok ng ating puso, irregular, and pwede niyang ikamatay yun. So, ingat na tayo dun sa mga kinakain na natin, mga maalat pa din, kasi high blood usually, yung mga taong mayroong chronic kidney disease. So, pag lagi kang high blood, yung puso mo laging may burden, lalong lalaki siya kasi parang may pressure na nilalabanan. Okay, ayan. Thank you, Doc. Marami pa tayong pag-uusapan mamaya, pero panoorin muna po natin ang Women's Health.